Senador, kung dahil naghahamon ito si si Senador Marcoleta daw ng friendly Debate. debate, payag ba kayong maging observer dito o lumahok Ay, na rin alam niyo po, dito sa debate na ito? sinabi ko po kagabi, in-explain ko po lahat ito, yung coordinate sa isang programa. Opo. Lahat pong ito, nagsimula po tayo ng, sa baseline, nagsimula tayo ng 1961, naamyandahan yung batas, 1968, Mm. naamyandahan nitong 2009. Nagsimula po yung ating jurisdiction, pag-uusap sa teritoryo, ay nung Treaty of Paris, pumasok po yung Treaty of Washington, pumasok po yung Convention with Great Britain. Opo. Naalala ko po, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Noong 2014, guest po ako sa Independence Day sa Baraswain Church. Opo. Ito po yung sinabi ko. Sinabi ko rin na ang teritoryo ng Pilipinas ay defined ng ating Constitution. Ganon din po sa 1987 Constitution. Sa Malolos Constitution, nandun na po, merong isang kataga tungkol sa teritoryo. Pero sa 1987 Constitution, maliwanag po yung teritoryo ng Pilipinas, over which the Philippines has jurisdiction and sovereignty. So, ibig sabihin po yung Pag-asa Island. Kung sino man ang magsasabi na ihiwalay natin yon ay lumalabag po sa saligang batas. Sa tanong niyo po, na kung payag ba akong makipagdebate, ang sabi ko po, ang ating soberenya ay non-debatable. Yan. Kagaya po ng bandera ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, 3 estrella, hindi na po tayo magdidebate kung gagawin nating 4 yun o 5. Tama. Non-debatable po yun. Ang nakalulungkot, Senator Tol, mismong mga halal na opisyal natin, no? May mga sa mismong mga halal na opisyal natin, naririnig natin yung mga ganitong sabi nga Bagamat ang depensa nila hindi naman daw sila kontra. Ang gusto lang naman daw nila ay maging malinaw, pero tila ang naratibo nila ay kaparehas ng naratibo ng isang bansa na hindi natin nakikita. Yun po nakakalungkot. Yun po nakakalungkot at sana po ang manalig po tayo sa batas. Ang pwersa po ng Pilipinas ngayon ay hindi coercion, ang pwersa po natin ay yung pagsang-ayon, pagsunod sa international law. Doon po tayo malakas. Opo. And lastly, Senator, dito ho, sabi nga, maraming disinformation, misinformation na lumalabas nga dito sa issue na ito. At sabi nga, halos dumadaan na ito sa mga channels, no? Dito mismo sa Pilipinas. Ito bang mga opisyal natin na ito, sabi nga bilang kayo ho ay abogado rin, may nilabag na ba sila sa ating may nilalabag ba sila sa ating konstitusyon bilang mga halal na opisyal? Dahil di ba ho, sumumpa ang lahat ng opisyal na poprotektahan, ipagtatanggol ang saligang batas. Tama po. Kahit po barangay kagawad, ganun po. Hindi ko po masagot yan. Ayoko namang patamaan yung iba. Subalit ang akin lang pong sinasabi dito ay dapat po magkaisa tayo sa usaping ito. Hindi po natin dapat bigyan ng puwang ang paglilinlang, pagkakalito ng ating mga kababayan. Bagkus, dapat po tumibay ang paniniwala ng ating mga kababayan sa batas. Dahil po, ang West Philippine Sea ay para po sa susunod na saling lahi. Hindi po ito para sa atin. Kung ano man po ang kayamanan niyan ay para sa next generation. Ganon din po yung talampas ng Pilipinas. Para po sa next generation na po yan. Sila po dapat ang makinabang dyan. Kaya patuloy po nating ipagtanggol yan. Huwag po nating hayaan sa sarili nating bansa. Malinlang tayo dahil magbibigay po ito ng puwang sa ating mga kalaban na makakuha ng butas. At pag nakakuha sila ng butas at tayo ay magkahiwa-hiwalay, ay mahihirapan po tayo magpaliwanag muli. At dahil ang pinag-aaway na po ay tayo-tayo na. Sangayon po sa batas, kaya ko pong ipaliwanag lahat ito. Subalit hindi po ako makikipag-debate dahil ulitin ko, Philippine sovereignty is non-debatable.